Hack Story presents. Pedring, naririnig mo ba yung naririnig ko? Kung ano-ano na namang naririnig mo, Isay, ay halika na. Bilisan mo na ang paglalakad at baka abutan tayo ng ulan. Hindi, pakinggan mong mabuti. May batang umiiyak. Ay, gutom lang yan. Halika na at wala tayong dalang payong. Palibasa kasi matanda ka na, kaya nabibingi ka na. Hindi nagpaawat si Isay. Naglakad siya sa gawin ng madamong lugar. Sinong matanda? Aba, hindi pa ako senior. Kung makamatanda naman tong hukluban na ito. Saad naman ni Pedring na sumunod din sa kanyang asawa. Pansamantalang iniwanan nito ang itinutulak na kariton. Hindi na siya nakalapit pa sa asawa nang humarap si Isay. Malawak ang pagkakangiti ng matandang babae. Hawak ang isang sanggol na nakabalot pa sa tela. Pedring! Hulog ng langit! Biniyayaan na tayo ng anak! Diyos mio, sanggol nga ba talaga yan? Baka naman biglang magbagong anyo yan. Si Raulo! Ginawa mo pang tiyanak! Ay, napaka-cute ng bata eh! Nakakapagtaka naman kasi na iniwanan ng batang yan sa madilim at damuhang lugar. At tingnan mo nga yung daan yan. Bakit yan sa masukal na gubat? Ay, tama na! Doon na lang tayo mag-usap sa bahay. Baka abutan tayo ng ulan. Di ba nga? Ikaw itong nagmamadali kanina. Ang akin lang naman, Isay. Baka kagatin tayo niyang batang yan sa pagtulog natin. Ay, ewan ko sa'yo. Kakapakinig mo sa lolo mo tungkol sa mga aswang. Kaya ka nagkakaganyan. Ay, halika na at uulan na. Ang mag-asawang Pedring at Isay ay parehong nasa edad 58, pa-senior na. Pero dahil sa buong buhay nilang kayod kalabaw, tumanda ng hustong kanilang katawan. Nakatira sila sa malayong probinsya. Paglalako ng isda ang kanilang trabaho. Inaangkat pang mga isda mula sa bayan at inilalako nila sa kabahayan sa mga liblib na lugar. Sa kabilang bahagi naman, katapat ng paanan kung saan nila natagpuan ng sanggol, merong maliit na komunidad. Ang mga taong nakatira doon. Ang kabuhayan ay ang pagtatanim ng gulay. Inilagay ni Isay ang bata sa kariton at tinulungan ng asawa na magtulak para mapabilis ang kanilang pag-usad. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento bilang suporta. Kung bago lang sa channel, subscribe na po sa Hack Story at Hack Ethel YouTube channel. Pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago naming upload. Mabilis na dumaan ang panahon. 6 na taon na rin ang lumipas, magmula ng mapulot ng mag-asawang Pedring at Isay ang sanggol na pinangalanan nilang Angel. Para sa kanila, hulog ng langit ang bata na lalong nagpatibay ng kanilang relasyon. Nagbigay din ng kulay at saya sa kanilang buhay. Pedring! Halika nga rito! Malakas na tawag ni Aling Isay sa asawang nagkukumpuni ng sirang electric fan. Luma ng electric fan na ito, katunayan ay itatapon na ng kapitbahay nila pero kinuha pa rin ni Pedring dahil sa palagay niya ay pwede pa. Pedring, inaayos niya na naman po yan? Oo, anak. Mainit kasi kapag wala nito. Magpapaypay lang ang nanay mo kapag nagkataon. Pero kada linggo na lang po tumitirik yan. Hindi po ba delikado yun? Kasi posible pong magkasunog. Nagkatinginan ng mag-asawa sa sinabi ni Angel. Ilang sandali pa bago sila nagsalita. Ay, mabuti pa tong bata at alam ang tama. Ay sige, hindi ko naaayusin. Huwag na huwag ka lang magrereklamo kapag nainitan ka mamayang gabi, ha? Ay, hindi ako magrereklamo dahil ikaw naman ang magpapaypay sa amin. Abay, isineswerte ka naman. Nako, si nanay at tatay talaga nag-aaway na naman. Maglalaro na lang po muna ako kay Ate Trisha habang nag-aaway kayo dyan.
Paalam ni Angel sa mag-asawa. Ay siya, mabuti pa nga. Sang-ayon naman ni Pedring. Sige po! Sigaw ng bata habang tumatakbo ng palayo. Siya nga pala, Pedring. Mabalik tayo dun sa gusto kong sabihin bago ko pa makalimutan. Panimulang sabi ni Isay. Si Pedring naman muling bumalik sa pagkukumpuni. Oh, ano ba yon? Sa palagay ko, dapat na nating pag-aralin si Angel. Libre lang naman ang elementarya. Tumikil si Pedring sa ginagawa at tila natuwa. Oo nga, marunong naman siya magbasa. Kaya pwede na siya sa grade 1. Tumayo si Pedring, lumapit sa door box na lagayan nila ng gamit. Kinalkal ang pinakailalim noon at hinugot ang plastik. May laman na tigbe 20, 50 at 100 na papel. Nakangising ipinakita ng matanda ang plastik sa kanyang asawa. Halika, bilangin natin ito. Ayon niya kay Isay, ibinuhos ng matanda ang mga barya sa kanilang papag at nagsimulang magbilang. Abay, may pera ka pala dyan? At pinagdamutan mo ko nung sabi ko gusto kong kumain ng ice cream. Bakit ka pa kakain ng ice cream? Ang tanda-tanda mo na. Bakit? Bakit ha? Kapag ba matanda na, hindi na pwedeng kumain ng ice cream. Huwag ka na nga maingay dyan. Nalilito ako sa pagbibilang. Bakit mo ba kasi biglang inilabas yan? Sabi nang huwag mo na maingay Napakabagal mo naman kasing magbilang Ano ba, Isay? Sigaw ng matanda na itinaas ang parehong kamay at itinapat sa tinga. Sabi nang nagbibilang ako Marahas na inagaw ng matandang si Isay ang mga pera. Akin na nga yan. Ako na nga magbibilang. Abay, napakakupad. Palibasa, matanda na. Pagalit pa nitong sabi. Kung magsalita ka, akala mo hindi ka makuna. Bakit? Ito na. Para magbibilang lang Hayan 720. Ang bilis-bilis lang magbilang. Pedring, itong 20, baka pwedeng maibili ko ng sorbetes. Huwag mo nang bawasan. Ipambibili natin yan ang bag ni Angel. Ito bang dahilan kung bakit mo to inipon? Oo. Ang kaso naman, hindi man lang umabot ng 1,000. Kunot noong sabi ni Pedring. Sa palagay mo ba, may mabibili tayong bag sa halagang 700? Bukas, maghahanap ako sa palengke. Masayang sabi ni Isay. Pero itong 20 akin na lang. Pahabol niya pang sabi. Napailing na lamang si Pedring dahil sa sinabi ng asawa. Gusto talaga nitong bumili ng tig-20 ice cream, kaya naman hinayaan niya na lang. Maliit lang ang bahay ng mag-asawa, gawa sa kahoy at walang gaanong kagamitan. Tipikal na bahay ng mahirap sa probinsya. Nagkaroon lamang sila ng kuryente dahil sa pinakabit sila ng kapitbahay na si Trisha. Si Trisha, isang dalaga na nasa edad 28, nurse sa pampublikong ospital. Ang naglakad ng dokumento ni Angel, inasikaso nito agad ang dokumento ng bata, kasama si Isay. Nag-file sila ng affidavit of foundling sa munisipyo. Dito ipanaliwanag kung bakit hindi na i-report sa barangay ang pagkakapulot nila kay Angel. Kasunod ay nag-file sila ng late registration of birth dahil hindi nila alam ang eksaktong kapanganakan ni Angel. Ang inilagay lamang ni Isay ay ang araw kung kailan nila napulot ang bata. Mahaba-haba rin ang araw na hinintay nila bago nakuha ang birth certificate. Mabilis na dumaan ang araw hanggang sa pumasok na sa paaralan sa Angel. Noong una, akala ng guro ay normal na talino niya. Ngunit isang araw, napansin ng guro na masyadong mabilis matuto si Angel hanggang sa naisipan ng guro na subukin ang talino ng bata. Angel, ano ang 1,034 minus 78? 956 po. Sinagot ni Angel nang walang kahirap-hirap.
Kinuha pa ng guro ang calculator para i-double check ang sagot ng bata. Dahil dito, ipinaalam ng guro sa guidance counselor ang talas ng utak ni Angel. Isang araw, bumisita ang guidance counselor upang mag-obserba. Naituro mo na ba sa kanyang division and multiplication? Tanong ng guidance counselor. Hindi pa po, ma'am. Sige, ituro mo sa kanya. Titingnan ko kung makukuha niya agad. Tumango ang teacher. Nagsimula siyang magsulat sa blackboard. Angel, ikaw pa lamang ang tuturuan ko nito, ha? Advanced learning to. Ang nakikita mo sa pisara ay multiplication. Panimula ng guro. Nakinig ng mabuti si Angel. Tutok na tutok sa mga sinasabi ng guro. Ang multiplication, gaya lang din yan ng addition. Magdadagdag tayo ng bilang pero sa mas mabilis na paraan. Kagaya nito. 2 times 2 equals 4. Kasi binilang natin ng 2 ng 2 beses. So, 2 plus 2. 2 times 3 equals to 6. Kasi binilang natin ang 2 ng 3 beses. 2 plus 2 plus 2. Naiintindihan mo ba yun? Opo. Sige. Ikaw nga. Ano ang sagot sa 2 times 4? 8 po. Tumaas ang kilay ng guidance counselor sa mabilis na sagot ni Angel. Very good. Ano naman ang 2 times 10? 20 po. Ang bilis mo naman. Kasi po, yung 10 po ang binilang ko. 2 beses bibilangin. Tama po. 10 plus 10 equals 20. Marahang tumango ang guidance counselor. Okay, dahil nakuha mo ng multiplication, division naman tayo. Sa division naman, para tayong magsa-subtract. Babawasan natin ang bilang. Kasi, ang division ay paghahati ng pantay. Kagaya nito. 2 divided by 2 equals 1. Kunyari, may 2 akong candy. Nanghingi ka at si Ma'am Counselor. Hahatiin ko ng pantay sa inyong 2. Isa sa'yo at isa kay Ma'am. Naiintindihan mo ba? Opo, teacher. Sige. Ano ang 3 divided by 3? 1 po. 8 divided by 4. 2. 12 divided by 3. 4. Marahang tumango ang guidance counselor. Angel, bibigyan kita ng senaryo at gusto kong sabihin mo ang explanation ng sagot mo. Sige po. Kunwari, may robot ka na di baterya. Mabilis sa simula. 10 hakbang bawat minuto. Pero pagkatapos ng 2 minuto, nanghina ang baterya. Kaya kalahati na lang ang bilis niya. Ngayon, kung pinatakbo mo siya ng 3 minuto, ilang hakbang ang nagawa niya at bakit siya bumagal? Sandaling nag-isip si Angel bago sumagot. Sa unang 2 minuto po, tig 10 hakbang, 20 po. Kapag humina po yung baterya, magiging 5 hakbang na lang po sa huling minuto, kaya 25 po lahat. Tahimik lamang na naghihintay ng kasunod na paliwanag ang matanda. Bumagal po siya kasi konti na lang po yung kuryente. Humina na po yung motor. Ang baterya po ng kuryente ang nagpapagana sa motor ng robot. Paano mo nalaman ang tungkol sa motor? Hindi makapaniwala nitong tanong. Ang sagot ng bata ay hindi niya inaasahan. Sa tatay ko po, nagkukumpuni po ng electric fan sa bahay. Ang sabi niya, posible daw po na ang motor ay humina kapag umiinit o kapag mababa ang kuryente. Kapag umiinit po, kailangang huminto sandali. Kapag mababa po yung kuryente, umiikot pa rin po. Pero mahina na kasi kulang na po ng lakas. Humagikgik pa siya sa kasunod niyang sinabi.
Tinatawag nga po ni nanay si tatay na si Ranico kasi yung ilang pong gamit na kinukumpuni niya, lalo pong nasisira. Patuloy niyang paliwanag na ikinatawa ng dalawang guro. Sobra silang naaliwa sa pagiging bibo nito. Dahil sa ipinakitang gilas niya, nagpa siyang guidance counselor na bigyan ng pagsusulit ang bata. May mga libro, reviewer at highlighted notes na ibinigay kay Angel para paghandaan ang exam. Makalipas ang 1 linggo ay nag-exam na siya at katulad ng inaasahan nila, naipasa ni Angel ang lahat ng ito, lalo ng science na halos ma-perfect ng bata. Ang nangyari, accelerated si Angel sa grade 6. Maraming baitang siyang nalaktawan. Dahil sa talinong taglay niya, napasali pa siya sa Science Investigatory Project, isang patimpalak patungkol sa mga research at experiment sa science. Nagawang manalo ni na Angel hanggang sa division level. Natalo na lamang sila sa national level dahil sa kakulangan ng gamit. Pero ang pag-akyat sa national level ay ang nagpatunog sa pangalan ni Angel sa academics. Maraming nakapansin sa kakaiba niyang talino. Kaya naman matapos niyang magtapos bilang valedictorian sa elementarya, iba't ibang paaralan ang nag-alok sa kanya ng scholarship. Pero ang mga paaralan ay nasa Maynila. Kaya maraming beses na pinag-isipan nito ng mag-asawa. Pedring, kung lilipat tayo ng Maynila, paano naman tayo mabubuhay doon? Nag-aalalang wika ni Isay. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Pedring. Hindi nila namamalayan na nasa likod na pala nila sa Angel. Nanay, tatay, kung wala po tayong matitiran sa Maynila, huwag na lang po tayong pumunta roon. Napalingon sila at naramdaman ng konting hiya sa bata. Pasensya ka na anak. Sadyang mahirap at walang alam ang mga magulang mo. Malungkot na sabi ni Pedring. Naku naman, Tatay Tilugo, nagiging madrama na. Natawang mag-asawa sa naging tugon ni Angel. Halika nga rito, anak. Ani ni Isay. Lumapit naman ang bata at mahigpit siyang hinadkan ng matanda. Humagikik naman si Angel sa panggigigil sa kanyang nanay Isay. Mag-iisip kami ng paraan para to sa kinabukasan mo. Muling sabi ng matanda. Ayos lang naman po ako rito, nanay. Tatay, may mga eskwelahan naman po rito. Dito na lang po ako mag-aaral. Nakangiting saad ni Angel. Gumanti naman ng ngiti ang dalawa. May halo pa ring lungkot sa kanilang mga mata. Maya-maya lamang, narinig nilang boses ni Trisha na tinatawag sila mula sa kanilang bakuran. Tumayo si Pedring, sumilip muna sa pinto. Kasunod naman niya si Isay. Oh, Trisha! Ay bakit? Magandang hapon po. Pasensya na po sa istorbo, Mang Pedring. Ay nako, wala yun. Ay halika, pasok ka. Tumuloy sa loob ng bahay si Trisha. Nandito po ako kasi nalaman kong magiging scholar daw si Angel sa Maynila. Usisa niya. Ay, oo. Iyon nga ang problema namin. Dahil kung sa Maynila mag-aaral si Angel, saan naman kami titira doon? Kaya nga po ako nagtungo rito. Kung ikukonsidera niyo ho yung payo ko, mas makakabuti kay Angel na manatili na lamang po rito. Bata pa naman po siya. Marami pa pong oportunidad na dadating sa buhay niya. Mahirap po kasi sa Maynila. Yung kinikita niyo sa paglalako ng isda, hindi pa po yan sasapat kapag doon po kayo tumira. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Nagtanungan na para bang sumasang-ayon sa sinabi ni Trisha. Sana po pag-isipan niyo mabuti. At saka ayoko rin hong mapalayo sa bata. Parang kapatid na nga po ang turing ko sa kanya eh. Patuloy na pangungumbinsi ni Trisha. Tama ka naman. Mukhang ayos lang naman kay Angel na manatili lang dito.
Segunda pa ni Pedring. Kinabukasan din, ipinaalam ng mag-asawa na hindi nila tatanggapin ang scholarship para sa kanilang anak. Ipinaliwanag din nila ang dahilan. Ang hindi nila inaasahan ay ang pagbisita ng isang grupo sa susunod na araw. Ang representative ng Hurricane Foundation ang siyang kumumbinsi sa mag-asawa na tanggapin ang offer. Lumuwas sila ng Maynila, isang buwan bago ang pasukan. Maraming benepisyong inialok sa kanila ng foundation. Libre ang kanilang tirahan, may monthly allowance, hatid sundo ng shuttle sa Angel. Yon ang dahilan. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na tanggapin ang aloka. Laking gulat nila nang samahan sila ng representative sa kondo kung saan sila titira. Magkahawak kamay pa ang mag-asawa nang sumakay sila sa elevator. Hanggang sa makarating sila sa unit mismo, napanganga ang mag-asawa habang inililibot ang mga mata sa paligid. Dito po ang magiging tirahan nyo. Kung may kailangan po kayo na wala rito, sabihin niyo lang po kami. Sabi ng representative na nagngangalang Diana. Dito ba talaga kami titira, Ineng? Hindi makapaniwalang sabi ni Isay. Habang nagpapaliwanag ang representative, patuloy naman sa pag-usisa si Pedring sa mga kagamitan sa loob. Isay, walang electric pan. Yan ang kanyang nasabi na tila problemato. Wala pong electric fan pero meron naman pong aircon. Sagot agad ni Diana, sabay turo ng aircon na nakadikit sa pader. Humagik-gik naman si Angel. Si Tatay Pedring talaga, oo. Hindi na po kayo magkukumpuni ng electric fan. Natuwa naman si Diana sa tinuran ni Angel. Ilang sandali lang, nagpaalam na rin ito. Alis na po ako para manamnam nyo ang bago nyong tirahan. At kung sakali man po may kailangan kayo, tawag lang po kayo sa amin. O di naman po kaya, punta na lang po kayo sa lobby sa ibaba. Hinawakan ni Isay ang mga kamay ni Diana at buong pusong nagpasalamat. Ineng, maraming salamat. Nako, hindi po kayo dapat sa akin magpasalamat. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Kay Dr. Hudson po kayo magpasalamat. Makikilala ba namin siya? Tanong ni Pedring. Hindi po ako sigurado kung kailan, pero makikilala niyo pa rin siya soon. Ganun ba? Sige. Salamat pa rin. Salamat po, ate. Nakangiting sabi ni Angel. Kinurot ng babae ang pisngi ni Angel. Wala nga naman. Naku, napaka-cute mo talaga. Mag-aral kang mabuti, ha? Opo. Hinintay nilang makaalis ang babae. Matapos ay agad silang umupo sa malambot na sofa. At nagpatalbog-talbog. Humagik-gik na rin si Angel. Dumiretso ang bata sa loob ng kwarto at doon tumayo sa kama at nagtalon-talon. Isa tagal kong nabubuhay sa mundong ito. Ay ngayon lang ako nakaupo sa ganito kalambot na upuan. Sabi ni Pedring. Hindi na tayo hihiga sa papag. Pero alam mo ba, Pedring, hahanap-hanapin ko ang banig at kulambo. Sabi naman ni Isay. Oo nga pala. May lamok kaya rito? Inosenteng tanong naman ni Pedring. Wala pong lamok dito. Magkakaroon lang po ng lamok kapag marami yung paligid. O di naman po, maraming halaman na pinapaligiran ng tubig. Sa mga naiipong tubig o di naman kaya sa matubig na lugar. Kasi doon po sila nangingitlog. Mabilis na paliwanag ni Angel. Kasunod ay ang paglalakad niya papunta sa kinalalagyan ng ref. Binuksan niya at nakita niyang napakarami nitong laman. Hala? Nay! Tay! Ang dami pong pagkain dito, oh! Mabilis na lumapit ang mag-asawa at nanlaki ang mga matang nakatingin sa laman ng ref. Ay nako! Salamat Panginoon sa mga biyayang ito. Wika ni Isay. Walang mapaglagyan ng tuwa sa puso ng mag-anak. Gustong-gusto nilang makilala ang doktor na nagbigay ng lahat ng meron sila ngayon.
Pero sa ngayon, ninanamnam na lamang muna nila ang mga bagay na kahit kailan ay hindi nila naisip na mararanasan nila. Lumipas ang isang buwan, unang araw ng pasukan, may nakatakdang shuttle na susundo sa mga estudyante ng Hodgen International Science High School. Isang faculty member ang nag-guide sa mga freshmen kung saan ang classroom nila nararapat. Pagpasok pa lamang ni Angel sa loob ng silid, nakatutok na sa kanya ang mata ng mga kaklase. Who is that? Maarting tanong ng isang batang babae. Bakit may nakapasok na grade 1 dito? Mapang-asar na sabi ni Jello. Tumayo si Jello, nilapitan sa Angel, inikutan muna ang bata bago nagsalita. Hoy, pansot! Naliligaw ka yata. Hindi po ako naliligaw. Ito po ako itinuro ng teacher. Pagak na tawa ang pinakawalan ni Jello. Apa, napakagalang naman pala ng batan to eh. Yun po ang turo sa akin ng mga magulang ko. Maging magalang. Ikaw po ba? Tinuruan ko po ba ng mga magulang mo ng magandang asal? Ano? Aba, matabil yung tila mo ah. Inis na sabi ni Jello. Tinusok-tusok niya ang sentido ni Angel gamit ang kanyang hintuturo. Tapang ka ha? Ano? Tapang ka? Pansot? Naiinis si Angel sa ginagawa ng kaklase, kaya ang ginawa ng bata, mabilis nitong dinakma ang daliri ni Jello at madiin na kinagat. Napahiyaw naman sa sakit si Jello. Dumugo ang daliri niya bago tinigilan ni Angel. Maluha-luha nitong pinagmastan ang nagdurugo ng daliri. Nagtatawa na naman ang mga estudyante dahil sa kanilang nasaksihan. Wala ka pala, Jello. Kinagat ka lang. Anang ng isang estudyante. Paisa-isang kinansyawan ng mga estudyante si Jello. Si Jello naman ay pinagmumumura ang mga kaklase. Natahimik na lamang sila nang pumasok ang batang lalaki. Seryoso ang mukha nito. Diretso sa paglalakad at itinulak pa si Angel na nakatayo sa kanyang dinadaanan. Napasalampak naman sa sahig si Angel. Hara-hara ka dyan! Irritabling saad ng bagong dating. Si Jello naglabas pa ng dila nang magtama ang tingin nila ni Angel. Buti nga sa'yo. Tiyanak ka. Diretso sa gitnang upuan si Dexter, ang batang nagtula kay Angel. Salubong na lumapit si Angel kay Dexter. Nanlaki na rin ang butas ng kanyang ilong para siyang toro na mananalag. Masama yung ugali mo. Hindi ka ba tinuruan ng magandang asal? Galit niyang tanong sa kaklase. Hinawakan ni Dexter ang buhok ni Angel na bahagyang hinila. Hoy, bansot! Huwag mo akong inaangasan ha? Bakit may nakapasok na grade 1 dito? Tanong ni Dexter matapos muling itulak si Angel. Nagbabadya naman ang luha sa mga mata ng batang babae. Pero nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang pag-iyak. Nagkibit palikat ang mga kaklase. Ang iba ay umiiling-iling. Ilang sandali lang ay pumasok na ang guro. Nagpakilala, pagkatapos ay tinawag isa-isa ang mga estudyante. Natigilan na lamang ito nang magtaas ng kamay si Dexter. Bakit po may bansot na nakapasok rito? Kaswal niyang tanong, tila ba kausap ay kaedad lamang. Si Angel kasi ay special. Special! Special child! Di siya dapat nandito kung special child siya. Para lang sa normal na taong klase na to. Dexter, hindi siya special child na may Down syndrome or autism. Above average ang talino ni Angel at accelerated siya kaya siya nandito. Teacher, pinubuli po ako niyan at saka yun oh. Wika ni Angel na isa-isang itinuro si Dexter at Jello. Totoo ba to? Sumandal si Dexter sa upuan. Ano naman ngayon kung totoo? Nagulat si Angel sa isinagot ni Dexter. Maging ang guro, hindi makapaniwala sa pagiging bastos nito.
Umiling-iling ang guro. Makakarating to sa guidance council. Okay. Kibit palikat na sagot ni Dexter. Kampante si Dexter kahit pa magsumbong ang teacher. Yon ay dahil anak siya ng may-ari ng paaralan. Alam niyang kahit na gumawa siya ng katarantaduhan ay hindi siya mapapatalsik. Matapos ngang magbanta ng guro, ng araw din yun ay isinumbong nito si Dexter. Pero sa halip na pagalitan ng bata, ang guro pa ang nalipat ng eskwelahan. Ikinagulat nila kinabukasan din dahil iba na ang kanilang teacher sa Ingles. Dahil sa nangyaring ito, mas lalong lumaki ang ulo ni Dexter. Lumala ang pagiging bastos nito sa mga guro at pagiging bully sa mga kaklase. Isang araw, kumakain sa kantin si Angel nang mapagdiskitan siya ni Dexter kasama si Jello. Naglalakad si Dexter sa tabi ng kinauupuan ni Angel na pasimpleng hinawi ang plato. Nagulat si Angel nang tumilapo ng pagkain niya sa kanyang uniform sa kanalaglag sa sahig. Iyak! Pansot! Pang-aasar ni Jello. Si Dexter ay hindi nagsalita pero umismid sa batang maiiyak na sa inis. Ilang sandali tumalikod na siya. Hindi pa man nakalalayo nang patakbong lumapit sa kanya si Angel. Marahas na hinablot ng batang babae ang kanyang braso at buong diin na kinagat ito. Masakit ah! Sambit niya. Pilit na hinahawi si Angel pero hindi tumigil ang bata sa pagkagat sa kanyang braso hanggang sa dumugo ito. Buong lakas na tinadyakan ni Dexter si Angel. Saka lamang tumigil sa pagkagat, napasalampak sa sahig ang bata at salubong ang kilay na nakatitig sa kanila. Loko! Nangagat na naman siya! Wika ni Jello. Nagbubulungan ng mga estudyante, tumigil sa kani-kanilang ginagawa at pinalibutan ng dalawang batang nag-aaway. Nagngingit-ngit naman ang ngipin at matatalim na tingin ang ipinukol ni Dexter kay Angel. Aso ka ba? Bakit ka ba nangangagat? Pagalit na tanong, nilapitan pa niya ng gusto si Angel at sinipa-sipa ito. Patapong kang bansot ka! Gusto mo talagang masaktan ha? Pero si Angel, imbis na umiyak, mabilis niyang dinakma ang paa ni Dexter, katulad ng ginawa niya sa braso nito. Buong diin din niyang kinagat ang binti ng kanyang kaklase hanggang sa magdugo ito. Muling napahiyaw si Dexter sa sakit. Aray sabi! Yon ang naaktuhan ng utility personnel na agad na nagtawag ng security upang patigilin ang dalawang bata. Ang kasunod na eksena ay ang pagpapatawag sa dalawang bata sa guidance council. Pero dahil si Dexter ay nagdurugo gawa ng kagat ni Angel, dinala muna siya sa klinik. Mag-isang kinausap ng guidance ang batang babae. Angel, kahit na bata ka at scholar, hindi pa rin mapapalampas ng paaralan ang ginawa mo. Mahinahong sabi ni Mrs. Romualdez, ang guidance counselor. Kahit na po siya yung nauna at pumawi lang po ako. Kahit na siyang nauna, hindi mo siya dapat nakinagat. Pero sa pagkagat lang po ako makakabawi. Kaso po maliit lang ang kamay ko. Katwiran niya at itinaas ang nakabukang palad. Maliit din po ako. Tapos, babae pa ako. Paano ko po ipaglalaban ng sarili ko? Patuloy niyang sabi na pabuntong hininga na lamang ang ginang. O siya, kakausapin ko si Dexter. At sana, hindi na ito mauulit pa. Promise po, hindi na po mauulit. Kung hindi po siya mauuna. Bibong-bibo niyang sabi na nagpasakit ng ulo ng kinang. Sige na. You may go. Thank you po. Walang naging sanction sa dalawang bata. Maraming nagsabi na dinepensahan lamang ni Angel ang sarili. Hindi rin nila mapatawan ng punishment si Dexter dahil susugurin sila ng nanay nito. Ito ang dahilan kung bakit sumasakit ang ulo ni Mrs. Romualdez.
Kinabukasan, pumasok ang mga estudyante na parang walang nangyaring kaguluhan. Kahapon, si Dexter kasi ay pinauwi matapos gamutin sa klinik. May kani-kaniyang topic ang mga estudyante hanggang sa pumasok si Angel. Ang bata naman ay may sariling mundo at walang pakialam sa paligid. Ngunit hindi niya maiwasan na magtaka. Ang mga kaklase ay tinitingnan siya nang may panguhusga at takot sa mga mata. Naku, baka kagatin ka rin yun. Takot. Baka may rabies pa yon. Eh di ba nga, galing lang yun sa mahirap na pamilya. Ilan sa bulungan ng mga kaklase niya pero pinili niyang huwag pansinin. Ilang sandali, pumasok na si Dexter, kasunod si Jello. Matalim pa ang tingin ni Dexter sa batang babae. Dumaan siya sa tabi ng bata at binatukan pa ito. Mabilis na lumingon si Angel at sabay na napaatras ang dalawang lalaki. Sandaling kinabahan silang pareho na baka kagatin na naman sila ni Angel. Maya-maya lang, pumasok na ang kanilang guro. Kauumpisa pa lamang ng klase nang magtaas ng kamay si Angel. Yes, Angel? Teacher, gusto ko lang pong malaman, bakit po si Dexter nakapasok pa rin? Naggulat ang lahat, hindi lang ang guro, maging ang buong klase. Ang guro, maingat na sumagot. Bakit mo naman natanong, Angel? Kasi po, nakalagay sa Code of Conduct number 4, anti-bullying. Bawal ang pananakit at panghahamak. Ang punishment po ng school, suspension at mandatory counseling. Hoy! Manahimik ka nga! Bida-bida ka talaga! Mabilis na sabat ni Dexter. Hindi agad sumaway ang guro. Alam nitong nangyayari sa naunang guro na sinumbong ni Dexter sa guidance council na ngayon ay wala na rin sa paaralan. Ilang beses niya na po akong binuli. Tapos yung naunang guro binastos niya lang. Si Dexter po ba hindi tinatalaban ng punishment? Kasi po, unfair po yun. Dapat po sa kanya ay pinag-aaral ng good manners and right conduct sa buong araw. Ano sabi mo? Humalikip-kip si Angel na parang matanda na nangangaral sa bata. Alam mo ba kung ilang taon na ako? 7 taong kulang na babae. Bata, mas maliit sa'yo, pero pinag-iinitan mo. Sabi ng nanay ko, ang mga taong nananakit niyang kapwa ay mga taong hindi masaya sa buhay. Posible raw na naiinggit, inaabuso ng pamilya, may sakit sa utak o walang isip. Alin ko dun? Napangangang mga estudyante sa sinabi niya. Nagkatinginan pa ang mga kaklase niya. Iniisip kung paano magre-react. Gusto nilang ngumiti dahil sa paghanga. Pero natatakot na balingan ni Dexter ng inis. Hoy! Di na ako natutuwa sa'yo ha! Alam mo ba kung ano ang sinabi ng tatay ko? Ang sabi niya, ang mga taong bayolente, maliit ang utak. Hindi kasi sila nag-iisip at ang pagiging bayolente ang solusyon nila sa lahat ng bagay. Susuguri na sana ni Dexter si Angel. Si Angel ay napapikit. Mabilis na inawat ng guro si Dexter at pinakalma ang namumuong tensyon sa loob ng silid. Muling ipinatawag ng guidance council ang dalawang bata. Napahilamos ng palad si Mrs. Romualdez nang makita silang muli. Anong gagawin ko sa inyong dalawa? Problemadong tanong nito. Alisin niyo na siya sa paaralan na to! Wika ni Dexter na parang siyang presidente kung makautos. Dexter, scholar siya ng tatay mo. Si Dr. Yusef. Siya na mismo ang nagkumbinsa sa pamilya ni Angel na mag-aral siya rito. Paliwanag ng ginang. Naglabas naman ng dila si Angel. Inaasar si Dexter dahil hindi siya mapaalis sa paaralan. Sasabihin ko to kay Mami. Si Mami mismo magpapaalis sa kanya. At sasabihin ko, pati ikaw, tanggalin na rin. Asik ni Dexter. Marahas na tumayo at padabog na lumabas ng opisina. Tahimik na nakasunod ng tingin si Angel at ang ginang sa kanya. Matatanggal po ba tayong pareho?
Inosenteng tanong ni Angel sa ginang. Malalim na hininga ang pinakawala ng ginang. Bago sumagot, Manalangin ka, Ineng. Dahil mukhang huling araw na natin to. marahan na sabi nito na pagod na rin sa pagiging spoiled brat ni Dexter. Sang school po tayo lilipat. Muling napabuntong hininga si Mrs. Romualdez habang umiiling. Tinutuon ni Dexter ang kanyang banta. Kinabukasan nga, personal na nagtungo ang kanyang ina sa paaralan. Ang postura ng babae ay sumisigaw ng karangyaan. Taas noong naglalakad dito sa pasilyo ng paaralan. Ang babaeng ito ay si Olivia. Kabadong sinalubong siya ng school principal, isang matandang lalaki na nasa edad 60. Madam, magandang araw. Sinurpresa mo naman kami. Pero hindi siya pinansin nito. Nagtuloy-tuloy lang ito sa opisina ng Guidance Council. Ang lahat ng mga mata ay nakasunod sa kanya. Ilang faculty ay kinabahan. Ang mga estudyante ay nagbubulungan. Habang si Dexter ay taas na unamang nakasunod sa kanyang ina, mayabang na nakangisi. Marahas na binuksan ni Olivia ang pinto ng opisina. Napapitlag naman ang guidance counselor at nagulat na lumingon. Bakit hindi mo ginagawa ang trabaho mo? Nakataas sa kilay na tanong nito. Magandang araw po, Madam Olivia. Walang maganda sa umaga ko. Ipatawag ang batang nagngangalang Angel. Gusto ko makausap siya ngayon din. Utos niya na agad na tinugunan ng isang faculty member. Ilang minuto lang, dumating si Angel. Ang bata ay inosente pang nilingon-lingon ang mga tao sa loob ng opisina. Madam, bata lang po siya. Malumanay na sabi ng guidance pero hindi siya pinansin ni Olivia. Good morning po. Magiliw na bati ni Angel. Lumingon si Olivia at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang mapagmasdan ang mukha ng bata. Napaawang ang bibig nito habang nanlalaki ang mga mata. Nice to meet you po, nanay ni Dexter. Hihingi po ba kayo ng dispensya sa inasal ng anak ninyo? Nasapo ng principal ang mukha habang ang guidance naman ay nakangiwing napapikit. Ay, Diyos me, mawawala na talaga ako ng trabaho. Mahinang sambit ng guidance. Bumalik ang ulirat ng ginang na may wang ito habang nakataas ang dulo ng kilay. At bakit ako hihingi ng dispensa sa iyo? Nalaman kong matalino kang bata, kaya alam mo ang bigat ng ginawa mo sa anak ko. Kinagat mo siya ng 2 beses at hindi ka tumigil hanggat hindi nagdurugo. Vampira ka ba? Pero tinanong niyo po ba siya kung bakit ko po siya kinagat? O ba't sumasagot ka pa? Kasi po tinatanong niyo po ako. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Olivia habang matalim ang tingin na nakatingin sa bata. Lalo lamang tumindi ang galit niya kapag nakikita niya ang mukha nito. Madam Olivia, pasensya na po sa nangyari. Hindi na po natin kailangan pang palakihin ang gulong ito. Ililipat na lang po namin si Angel ng ibang section. Sabi ng principal. Pumagitna na ito nang makitang lumalala ang irritabling mukha ng kinang. Lipat ng classroom? No, I want her to be out of the school. Walang kahit na sino ang mananakit sa anak ko. Kahit pang 7 taong gulang na yan. Tiimbagang nasabi nito. Pero, Madam, scholar po siya ni Dr. Yusef. Wala akong pakialam. Sa inyo po pala siya nagmana ng sama ng ugali. Wika ni Angel, napangangang principal at ang guidance counselor. Angel, huwag ka muna magsasalita, Ineng. Pero sir, ang sabi po palagi ng nanay at ng tatay ko, ang mga magulang dapat maging magandang ehemplo sa mga anak nila. Kasi daw po, ginagaya ng anak kung ano yung nakikita sa mga magulang. Ang dami mong katwiran. Ikaw pang nangangaral sa akin? Mariin niyang tanong, maging ang tingin na ipinupukol niya sa bata. Sinabi rin ba sa'yo ng mga magulang mo na sa mundong ito, pag mahirap ka, yuyuko ka dapat sa mas mataas sa'yo?
Matalim na tono na tila ba nagbabanta niyang sabi. Naging mabigat ang atmospira sa paligid. Tila sumikip ang hangin. Si Angel hindi nagsalita. Inosenteng nakatingin lang sa ginang. Pinoprosesong sinabi nito na parang hindi niya maintindihan. Madam, kakausapin ko po si Dr. Yosef. Hindi mo siya kailangan pang kausapin. Ako nang kakausap sa kanya. At ikaw, trabaho mo tanggalin ang batang yan sa paaralan na to. At gusto ko, gawin mo yon ngayon na. Hindi na nakapagsalita ang prinsipal. Isang buntong hininga lang ang naging tugong niya. Si Olivia, muling binigyan ng matalim na tingin ang batang si Angel. Ayoko na makita pang mukha mo dito. Mataray na sabi, bahagya siyang yumuko. Inilapit ang mukha kay Angel at marahang nagsalita. Gusto kong iparating mo ito sa mga magulang mo. Sabihin mo, pinapasabi ni Olivia, ang asawa ng may-ari ng paaralan na to, na ayoko nang makita ka pa kung gusto nilang makita ka pa nila. Mahina, ngunit matalim ang tono niyang sabi. Nagkatinginan ng principal at guidance counselor. Kasunod nun ay tuluyan ng lumabas ang ginang. Si Dexter, na kanina pa tahimik na nanunood, ay umismid kay Angel at nagawa pang itulak ang batang babae. Mabilis na lumapit ang principal kay Angel. Inalalayan ng bata na tumayo. Napabuntong hiningang guidance counselor, kasabay ng pag-iling ng ulo. Gusto ko na lang mag-resign, sir, sa trabaho ko. Mahinang sabi ng ginang. Angel, ipapahatid kita ha. Hindi ka muna papasok ngayong araw. Mag-uusap lang ang mga matatanda tungkol sa gagawin sa'yo. Sabi ni principal. Tumango naman si Angel. Pero, pwede po bang humira muna ng libro sa library? Oo naman. Nakangiting sabi ng principal. Naging mahirap para sa principal ang pagdidesisyon. Masinsinang pag-uusap ang ginawa nila ng guidance counselor. Tinimbang ng mabuti ang magiging impact ng kanilang gagawing pagpapasya. Samantala, bitbit ni Angel ang libro na may nakasulat na biology at napadaan sa school garden. Kalalabas niya lang ng library. At katapat noon ang botanical garden ng paaralan. Napansin ng bata na kamot-ulong nakatayo ang hardinero ng mga halaman habang umiiling-iling. Palatak ng gardener ang narinig ng bata habang papalapit ito sa kanya. Ano pong problema? Usisa ni Angel. Napalingon naman sa kanya ang hardinero. Oh, Ining. Itong mga halaman kasi, hindi namumulaklak. Matamlay din po yung mga dahon. Dagdag ni Angel. Bahagyang nagulat ang hardinero sa sinabi ni Angel. Nilagyan niyo po ng fertilizer? Oo, kahapon. Anong klaseng fertilizer po ang inilagay ninyo? Sandaling natawang hardinero dahil sa tanong ng bata. Ining, may alam ka ba sa mga fertilizer? Opo, kaya nga po ako nagtatanong. Natigilan ng hardinero at nakaramdam ng hiya sa sagot ni Angel. Pero kahit na ganoon, naisip pa rin nito na baka curious lang ang bata. Kaya sinagot niya ito. Ammonium sulfate. Alam mo ba yon? Opo, chemical po yun. Yun po yung maliliit na butil-butil na nilalagay sa lupa para po hindi matamlay ang dahon ng halaman. Pero itong dahon po ninyo, matamlay na siya. Sandaling napahanga ang hardinero bago tumukon sa sinabi ni Angel. Oo. Kaya nga ako namang problema. Bahagyang umupo si Angel para suriin ng mabuti ang halaman, maging ang lupa. Tahimik naman siyang pinagmamasdan ng hardinero. Santan po ito, tama po ba? Oo. Pinisil ni Angel ang lupa. Matigas po at siksik ang lupa. Kapag ganyan po, hindi makakahinga yung mga ugat, hindi po makakasipsip ng sustansya. Kaya kahit po maglagay kayo ng fertilizer, magiging wala rin pong silbi. Bahagyang umupo rin ng hardinero at pinisil ang lupa.
Napaisip ito at kalaunan ay sumang-ayon sa sinabi ng bata. Tama ka nga. Hindi ang fertilizer ang problema. Parte din pong fertilizer sa problema. Kasi po kung papansinin nyo, itong mga dahon, maputla po sa gitna at naninilaw po sa dulo. Hindi po sapat ang nutrisyon na nakukuha ng halaman. Posible po na nasobrahan sa paglalagay ng fertilizer. Kapag ganoon po nagiging acidic na po yung lupa. At nagiging acidic po yung lupa kapag nasusobrahan ng ammonium sulfate. Tapos po, kung hindi rin po tama yung halo ng ammonium sulfate, posible po na may mataas na level ng nitrogen. Kapag mataas po yung nitrogen, dahon lang po ang pinapalakas, wala pong magiging bulaklak. Tumango-tango ang hardinero. Ganun pala yun. Opo, kaya po importante rin pong malaman ang halo ng fertilizer para hindi po masira yung halaman. Ganun ba? Anong dapat kong gawin dito? Ang una nyo pong gagawin, dapat po, wag muna kayong gumamit ng ammonium sulfate. Pangalawa, diligan nyo po yung mga halaman ng mas marami kesa po sa normal para mahugasan po yung sobrang chemical sa lupa. Pangatlo, kailangan nyo pong luwagan ng lupa para makahinga po yung mga ugat. At pang-apat, maglalagay po kayo ng coco peat para mas magaan po ang lupa. Ang fertilizer na gagamitin nyo po, dapat pantay-pantay ang laman. Ang ratio po ng dapat ay 14, 14, 14. Tatlong nutrients po yun na kailangan ng halaman. Nitrogen po, para po lumagong dahon. Phosphorus naman po, para mamulaklak at pampatibay ng ugat. At potassium naman po, pampalakas ng buong halaman. Tapos po, kapag sobra na yung acid ng lupa, dahil sa fertilizer, dapat po kayong maglagay ng konting garden lime para po bumalik sa normal yung lupa. Sa detalyado at mahabang paliwanag ni Angel, hindi maiwasan ng hardinero na pumalakpak sa sobrang paghanga. Napakatalino mong bata. Paano mo nalaman yan? Kapag po naging mapanuri tayo sa kapaligiran, marami po tayong malalaman. Lalo na po kapag sinamahan ng pagbabasa ng libro, marami po tayong matututunan. Sabi niya pa at itinaas pa ang hawak na libro. Totoo yan. Sumasang-ayon ako sa'yo. Napakabibo mong bata. Sana ganyan din katalinong anak ko. Humagikik si Angel dahil sa sinabi ng hardinero. Sabi po ng nanay at ng tatay ko, special daw po ako. At dapat daw po, gamitin ko sa tamang pagiging espesyal ko. Kaya po tinutulungan ko po kayo. Isa kang malaking biyaya dito, Ineng. Ano ang pangalan mo? Angel po. Angel Palikpik. Nakangiti niyang sabi. Nako, taman-tama ang ibinigay na pangalan sa'yo. Isa ka talagang anghel. Ako naman si Rolly. Tawagin mo na lang akong Mang Rolly. Hello po, Mang Rolly. Nice to meet you po. Nice to meet you rin, Angel. Sige po, bye-bye po. Magiliw niyang sabi at kumaway-kaway bago muna tumalikod. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Rolly habang sinusundan ng tingin si Angel. Ay, napakapalad ng mga magulang ng batang yon. Bulong nito sa sarili. Makalipas ang ilang oras, dumating na sa kondo si Angel. Maaga siyang pinauwi dahil sa request ni Olivia. Nagtaka naman ang mga magulang niya dahil dito. Ano ka mo? Sinabihan ka ng Olivia na yan na umalis ka sa eskwelahan? Abay bakit ba ha? Sino ba siya? Galit na sabi ni Isay. Asawa raw po siya ng may-ari ng paaralan. Natigilan si Isay. Matapos siyang sagutin ni Angel, tila na bahagang buntot nang malaman na mas mataas pala ang katungkulan ng babaeng nagngangalang Olivia. Ganun ba anak? Mapapatalsik ka ba sa paaralan? Nag-aalala niyang tanong. Oo, bakit bigla ka atan lumambot? Kanina lamang, ang tapang-tapang mo.
Pang-aasar sa kanya ni Pedring. Hinampas ni Isay si Pedring dahil sa inis. Napahawak naman ang matandang lalaki sa braso. Ariko, bakit ba napaka-violente mo? Di po ba masama ang pagiging bayolente? Saad naman ni Angel. Oh, kita mo na. Mabuti pang anak natin at alam kung ano ang masama sa mabuti. Ay nako, tigilan mo nga ako, Pedreng! Seryoso ko na mo problema dito. Anong gagawin mo, Aber? Kung mapatalsik sa paaralan niyang anak mo? Ang simple naman ang solusyon. Babalik tayo sa probinsya. Sila naman tong pumilit sa atin, hindi ba? Sagot niya na hindi makikitaan ng katiting na pag-aalala. Kasunod, lumingon pa kay Angel. Ay, di ba, Angel? Wala namang problema sa iyo yun. Humagikik si Angel at magiliw na tumango. Sayang naman kasi yung mga pagkain sa rep kung aalis lang tayo dito sa kondom. Kondom? Kondom ba ang sinabi mo? Ay, bakit? Ay, mali ba? Sandali pang nag-isip ang matandang lalaki. Kondom ba yun? Parang mali. Angel, kondom ba? Pakiramdam ko kasi ay hindi tama. Hindi ko po alam, Tay. Di ba alam mo lahat? Hala, si Tatay, ginawa pa akong Diyos. Diyos lang po ang nakakaalam ng lahat. Sumang-ayon na lamang si Pedring sa naging sagot ni Angel na pagtanto niyang tama naman ito. Tayo ba'y mag-iimpake na? Mukhang galit na galit sa'yo yung Olivia na yan. Kagatid ba naman ni Angel ang anak niya? Ay syempre, magagalit talaga kung sinong magulang. Paano naman kasalanan naman kasi ng anak niyang yon? Napakasalbahe. Kapag nakita ko yung Dexter na yan, kukurutin ko yan sa singit. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawang matanda. Si Angel, pumasok na sa kanyang silid upang ipagpatuloy ang pagbabasa. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ng kanilang unit. Sinilip ni Pedring mula sa peephole. Pinuksan ng matanda ang pinto at namumukaan si Diana. Magandang araw po. Pasensya na po sa biglang pagbisita. Ay, nako Pedreng! Ito na nga bang sinasabi ko? Pinapaalis na tayo. Ay! Maluhaluhang sabi ni Isay. Napakunot noon naman si Diana at naguguluhan sa reaksyon ng matanda. Nako, hindi ko po kayo pinapaalis. Nandito lang po ako dahil pinabibigay ni Dr. Hudgen ito pong mga gamit na kakailanganin daw po ni Angel. Natigilan ang dalawang matanda. Nagtataka habang nakatingin sa isa't isa. Muli namang lumabas ng pinto ang babae at hinila papasok ang dalawang kahon. Naglalaman daw po yan ng laptop, ng cellphone, at mga libro na magugustuhan ni Angel. Talaga? Si Pedring, bagamat naguguluhan, ay tumulong pa rin na hilahin papasok ang mga kahon. Iha, sigurado ka pa talaga rito? Opo. Bakit? May nangyari ho ba? Nagkatinginan ang mag-asawa. Nagtatanungan ng mga mata kung sasabihin ba sa babae ang tungkol kay Olivia. Magsisimula na sanang magsalita si Pedring nang lumabas mula sa silid si Angel. Wow! May regalo po kami! Tanong niya na masayang lumapit sa tatlo. Hello Angel! Kamusta ka na? Okay lang po. Ano po yan? Ito ba? Pinabibigay ni Dr. Hudgen. Mga books, laptop at cellphone na kakailanganin mo sa pag-aaral. Hindi na po ako aalisin sa school. Ha? Bakit ka naman aalisin sa school? Kasi po, yung babae na ang pangalan Olivia, sinabi niya po sa school principal na tanggalin na raw po ako. Napangangang babae at ilang sandali bago nagsalita. Angel, hanggat hindi si Dr. Hudgen na nagpapaalis sa'yo, patuloy kang mag-aaral sa school na yun. Talaga po? Oo. Iha, ayos lang ba talaga yon? Binalaan kasi si Angel nung Olivia, baka mapahamak pa siya. Nag-aalalang wika ni Isay. Oo nga, sinasalbahe pa siya ng kaklase niya sa silid-aralan.
Nay Isay, Tay Pedring, asahan niyo pong makakarating to kay Dr. Hadjan. Ay sige, ikaw na bahala magparating sa kanya. Ay pakisabi rin ka mo, maraming salamat sa lahat ng tulong niya. Makakaasa po kayo. Sige po, aalis na po ako. Babay po! Nakangiting nagpaalam din ng babae kay Angel. Narinig mo yun, Isay? Hanggang hindi raw ang doktora nagpapaalis kay Angel, ay mananatili raw ang anak natin sa paaralang yon. Sana lang wala talagang masamang mangyari sa kanya. Ang bait po ni Dr. Hodgen. Sana po makilala na natin siya. Saad ni Angel, kasunod ay ang pagbukas ng malaking kahon. Matapos mabuksan at makitang nilalaman, labis-labis ang kagalakan sa puso ng bata. Mapapangiti na rin ang mag-asawa habang pinagmamasdan sa Angel na tuwang-tuwa sa mga natanggap na regalo. Si Diana ang sumundo kay Angel kinabukasan. Ito ay dahil sa utos ni Dr. Joseph. Hinatid nito ang bata hanggang sa silid-aralan. Magulong mga bata sa loob ng classroom. Bawat grupo ay may kani-kaniyang pinagkakabalahan. Si Jello at Dexter may isang kaklaseng pinagtitripan. Mapalag ka na ah! Maangas na sabi ni Dexter sa batang babae. Hinampas niya pa ang ulo habang napahawak pa rin sa kwelyo. Pag sinabi kong lumuhod ka! Naintindihan mo? Gusto yata mo patalsik dito eh. Gatong ni Jello. Napayuko na lamang habang umiiling ang batang lalaki. Takot na sumagot at lumaban. Maya-maya lang, napansin ni Dexter at Jello na tumahimik ang kaklase, kaya napalingon din sila sa harapan. Ganoon na lamang ang pagsalubong ng kilay ni Dexter nang makitang naglalakad si Angel sa loob ng classroom. Dali-dali niyang binitawan ang kwelyo ng batang kanina'y binubuli niya at mabilis na naglakad papalapit kay Angel. Hoy! Bakit ka nandito? Di ba ang sabi ng mama ko? Huwag ka nang pumasok pa! Pasigaw nitong tanong. Nahalukip-kip si Angel, matapang na tumindig para sa sarili. Ang sabi ni Ate Diana, hanggang hindi si Dr. Hodgson ang nagpapaalis, hindi daw ako aalis. Tatay ko yun eh! Okay, di siya dapat ang magsabi. Sa sobrang inis ni Dexter, sinakal niya sa Angel habang nagngingit-ngit ang ngipin sa galit. Gusto mo ba talagang nahihirapan ha? Dahil sa pagsakal sa kanya ni Dexter, hirap na huminga sa Angel. Wala namang gustong tumulong sa kanya. Ang mga kaklase niya ay nanunood lamang sa eksena nila, pero ang batang babae ay hindi basta na lamang sumusuko. Hirap man, pinilit niyang abutin ang tainga ni Dexter. Dinakma niya yun, dahilan para mapadaing ang batang lalaki. Bahagyang lumuwag ang pagkakasakal niya kay Angel. Ang sumunod na ginawa ng batang babae, hinila ang buhok ni Dexter. Sumunod, mabilis na sumampa sa likod ng batang lalaki. Nakapulupot ang kanyang braso sa liig nito, kaya nahihirapan ding huminga ang kaaway. Nagsimulang mag-cheer ang mga kaklase nila. May sumisigaw ng Dexter, Dexter. At merong ibang pumapanig kay Angel. Mangilan-ngilan ang sumisigaw ng sa pula, sa puti. Umalis ka sa likod ko! Namumula na ang mukha ni Dexter habang sinisiko sa Angel at pilit na pinapaalis ang batang babae. Sa Angel naman, hindi pa tumikil. Kinagat niya pa ang tinga ni Dexter, dahilan upang muling mapahiyaw ang kaaway. Ito ang naakto ang eksena ng guro nila. Nagpanik na lumapit sa kanilang dalawa at pilit na inaawat. Ang sumunod na eksena ay dinala na naman sila sa guidance office. Malalim na buntong hininga na naman ang pinakawala ng guidance counselor. Tila napapagod na sa eksenang ito. Diba? Sabi ni mama, tanggalin niyo yung batang yan! Singhal ni Dexter. Hindi siya sinagot ni Mrs. Romualdez. Tiningnan lang siya nito nang may pagod sa mga mata at saka umiling-iling. Sasabihin ko kay mama na tanggalin ka na ng tuluyan, pati na yung principal na yan! Pananakot pa nito
na animoy hindi bata kung magsalita. Hoy, hindi ka dapat kanya makipag-usap sa matanda. Ang bastos mo talaga. Saway sa kanya ni Angel. Inambahan ni Dexter si Angel nang sawayin siya ni Mrs. Romualdez. Dexter, please calm down. Hintayin natin ang principal upang malaman kung anong marapat na gawin. Saad ng ginang, ilang sandali lang, dumating ang principal. Kasunod nito si Diana. Napahalukip-kip na pinagmasdan siya ni Dexter. Salubong pa ang kilay ng batang lalaki. Good morning, children. Kasama ko si Diana at siya ang inutusan ni Dr. Yusef para humarap sa inyong dalawa. Sabi ng principal. Ladies and gentlemen, bilang si Madam Olivia ay nangialam na sa away bata, kailangan na rin po magitna ni Dr. Yusef. Wala lang siya sa bansa dahil meron siyang importanteng mga meeting sa States. Pero pinapaabot niya na kung mananatili si Dexter sa katigasan ng kanyang ulo, inuutos niyang ilipat si Dexter ng ibang paaralan. Marahan habang nakangiti niyang sabi. Nasorpresa ang lahat maliban kay Dexter. Otomatikong sumalubong ang kilay ng batang lalaki. Ano? Sinungaling ka ha? Bakit ako maniniwala sa isang utusan lang naman? Unfortunately, Dexter, hindi ikaw ang boss ko. At ang sabi ng boss ko, na tatay mo, na siyang nagmamay-ari ng paaralang ito, mananatili dito si Angel. At kailangan mong sumunod sa ayaw at sa gusto mo. No! Sigaw ng bata. Padabog na lumabas si Dexter sa opisina. Nagkatinginan ang tatlong matanda. That settles it. Dr. Yusef will be here by next week. He really wants to meet our little angel. Talaga ba? Mabuti naman. Saad ng principal. Mabuti nga rin na pumunta na siya rito. At sumasakit ang ulo ko sa anak niya. Sabi ng guidance counselor. Samantala, nakarating kay Olivia ang ibinabang utos ni Dr. Yosef sa paaralan. Dahil dito, meron siyang hakbang na ginawa ng araw din yun. Tatlong magkakasunod na katok ang narinig ni Isay. Ibinaba niya muna niya ang damit na kanyang sinusulsi. Sinilip niya sa peephole ang taong kumakatok at laking pagtataka niya na ang taong nakatayo sa kanilang pinto may kasama pa itong dalawang bodyguard. Ay, magandang hapon po. Sino po sila? Magalang na tanong ng matanda. Pero imbes na sagutin, hinawi ni Olivia at dumiretso ito sa loob. Kasunod ang dalawang bodyguard. Inilipot muna ng babae ang paningin sa loob ng unit. Nakataas pa ang dalawang kilay nito. Isay, may bisita ba tayo? Tanong ni Pedring, nakalalabas lang sa silid tulukan. Laking gulat naman ng matandang lalaki nang makitang babae at dalawa pang lalaki na nakatayo sa harap ng pinto. Nilapitan ni Pedring si Isay na tahimik na bumulong. Sino yung babaeng yan? Ay, hindi ko alam. Bigla na lang pumasok. Mawalang galang na po. Sino? Olivia. Olivia Hadjen. Mataray na pakilala nito sa sarili. Laking gulat ng mag-asawa dahil sa sinabi niya. Ako lang naman ang nanay ng batang kinagat nang walang modo niyong anak. Mawalang galang na, iha. Madam, tawagin mo kong Madam Olivia. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Madam Olivia, gusto ko lang sabihin, tinuruan po namin ng magandang asal si Angel. At tinuruan din namin siyang lumaban kung nasa tama siya. Dagdag agad ni Pedring. Makinig kayo mabuti. Hindi ako tatanggap ng excuses. Tatagalugin ko para maintindihan nyo. Gusto kong mawala ang anak ninyo sa Hadjen International High School. Ayoko nang makita pa siya o malaman na pumapasok pa rin siya. Bibigyan ko kayo ng 1 milyon. Magpakalayo-layo kayo at wag na magpaparamdam pa sa asawa ko. Madam Olivia, salamat po sa pagsalin sa Tagalog para naman aming maintindihan. Pero sana, maintindihan mo rin na si Dr. Hadjen ang siyang kumumbinsi sa amin na pag-aralin si Angel sa paaralan niya
At ang sabi ng babaeng nagtatrabaho sa kanya, sino ba yun, Isay? Pabulong niyang tanong kay Isay. Diana. Mahinang sagot ni Isay. Si Diana. Siya ang nagsabi na ang sasabihin lang ng doktor ang aming susundin. Matatag na sabi ni Pedring. Kung ganon, sana'y hindi niyo pagsisihan ang pakikipagpatigasan niyo sa akin. This was my last warning. Kung ano man ang mangyari kay Angel, magmula ngayon, kasalanan niyo yun. Aniya, nakangiti habang sinasabi ang mga salitang yun. Ngunit ang ngiti na ipinapakita niya ay punong-puno ng pagbabanta. Tumayo siya at naglakad patungong pinto. Anong ibig mong sabihin? Pinagbabantaan mo ba kami? Nag-aalalang tanong ni Isay, pero isang ngiti lang ang isinakot ni Olivia. Nakakakilabot ng ngiti na nagpatayo sa balahibo ng mag-asawa. Hindi nawaglit sa isipan ng mag-asawa ang pagbabantang yon ni Olivia. Pag-uwi ni Angel ng araw na yon ay naibsa ng kanilang pag-aalala. Mahigpit nilang niyakap ang bata. Dumaan ang 2 araw na wala namang nangyari, kaya naman nakampante ang mag-asawa. Tumigil din si Dexter sa panggugulo kay Angel sa loob ng 2 araw na yun. Akala ng lahat magiging maayos na ang buhay ng bata. Ang hindi nila inaasahan ay ang nangyari ng sumunod na araw. Nasaan si Angel? Tanong ng guro. Umiling-iling ang mga estudyante. Baka nag-skip ng class. Sagot ni Jello. Si Angel? Hindi pa pasok sa klase? Imposible yan. Nakita namin siya sa kantin kanina. Lunch break, kumakain siya. Sagot ng isang kaklase. Malamang, nag-skip na yun ng klase. Segunda naman ni Dexter. Hindi tinanggap ng guro ang sinabi ng mga bata. Kaya ang ginawa niya, nagbigay siya ng activity sa mga ito, saka lumabas ng silid. Alam niyang gustong-gusto ni Angel na mag-aral at hindi mag-aaksaya ng oras ang bata sa mga walang kwentang bagay. Iniikot ng guro ang bawat facilities. Nagtanong-tanong din kung nakita ba nila sa Angel dahil likas na bibo at madaldal ang bata. Kilala na siya ng mga trabahador at faculty member. Maging ang security ng gate ay pinagtanungan niya na, pero ang isinagot lang nito ay hindi. Dito na kinabahan ang guro at napagpasyahang sabihin nito sa guidance. Nag-uwian na lamang ang mga estudyante at hindi pa rin nila makita ang bata. Napagdesisyonan ng guro na tawagan ng mga magulang ni Angel upang iparating ang nangyari. Ganoon na lamang ang pagkagulat ng 2 matanda na halos atakihin na ang puso dahil sa kanilang nalaman. Pedring, ito na nga bang kinatatakutan natin? Paano kung yung Olivia ang gumawa nito? Mula sa pag-aalala ay napalitan ng galit ang mukha ni Pedring. Kung ganon, kailangan natin siyang kumprontahin. Ipaalam natin to sa pulisya. Katok mula sa pinto ang narinig nila. Sumilip sila sa peephole at laking gulat nang makita kung sino ito. Mabilis nilang binuksan ang pinto. Dali-dali namang pumasok sa Trisha na puno ng pag-aalala ang mukha. Tricia, paano mo nalaman na dito kami nakatira? Sa website ng Hudson Foundation, kinonta ko yung numerong nasa page nila. Noong una ayaw pa nilang ibigay ang address dahil privacy daw yun at para sa seguridad ninyo. Pero nang sabihin kong pamangkin ko si Angel at nagpakita ko ng prueba, pumayag na din sila. Paliwanag ni Trisha. Pamangkin mo si Angel? Gulat na tanong ni Pedring. Ay, ano ka ba? Sinabi niya lang yun para ibigay ang address sa atin. Hindi po. Pamangkin ko po talaga siya. Laglag pa ngang mag-asawa sa sinabi ni Trisha. Inaasahan ko na po yan. Kahit ako, kung may magsabi nito sa akin, hindi rin ako maniniwala. Pero heto po. Aniya na nagpakita ng litrato. Litrato niya at ang isang babae na nakangiti habang katabi ang isang sanggol. Sa litrato, makikita na tila kapapanganak pa lamang ng babae. Ang babaeng nakikita nyo
Katabi ng sanggol ay ang kapatid ko. At ang sanggol na nasa litrato ay si Angel. Sana mapatawad niyo ako. Sana mapatawad ako ni Angel. Ay, sandali. Alam mo kasi, Tricia, nawawala si Angel. At hindi ito ang tamang panahon para sabihin yan. Ho? Nawawala si Angel? Oo, pakiramdam namin ay kagagawa nito ng Olivia. Tila tinakasan ng dugo si Trisha nang marinig ang pangalan ni Olivia. Si Olivia? Nakilala niyo na siya? Oo, at hindi namin siya gusto. Masyado siyang mapagbatas. Napaupo sa sofa si Trisha. Naitakip niyang 2 kamay sa mukha sa sobrang pag-aalala. Bakit, Iya? Kilala mo ba siya? Wala nang dahilan para itago pa. Kailangang malaman ito ni Joseph. Siya lang ang makakatulong sa atin. Joseph, si Dr. Hodgin. Opo. Sagot niya. Kasabay noon ay ang pag-dial niya sa phone. Hi, si Trisha to. Yung nakausap niyo kanina. Can you tell me how I can connect to Dr. Joseph? Emergency to. Nawawala si Angel. Sandali siyang nanahimik. Magkahalong pagtataka at pag-aalala ang nararamdaman ng mag-asawa habang nakamasid kay Trisha. Pedring, hindi ko maintindihan kung bakit pinaparating kay Dr. Hodgin ito. Mahinang sabi ni Isay. Kahit ako'y naguguluhan. Ilang sandali pa ng pag-uusap, saka ibinaba ni Trisha ang phone. Tutulong siya sa paghahanap. Inutusan niya ng mga tao niya. Ang sabi niya, pabalik na siya. Aabuti ng 1.5 araw ang flight niya. Kaya sa susunod na araw pa siya babalik. Paliwanag ni Trisha. Ayos lang ba na wala tayo gagawin dito? Hindi ba tayo magsusumbong sa pulis? Oo nga, hindi ako mapalagay kung nandito lang ako at walang ginagawa. Wala rin pong gagawin ng pulis. Kailangan 24 oras ang lumipas bago ikonsidera na nawawala ang isang tao. Saka lamang kikilos sa mga pulis. Sa ngayon, ang magagawa lang po natin, manalangin. Tricia, pwede mo bang ipaliwanag ulit kung ano bang nangyayari? Humugot ng malalim na hininga si Trisha bago nagsimulang magsalita. Walang alam si Dr. Joseph sa totoong nangyari. Pero nung araw na ipinanganak ni ate si Angel, hindi yun nagustuhan ni Olivia. Alam kong huhusgahan yung ate ko at maiintindihan ko yun. Si ate, ang nanay ni Angel, kabit ni Dr. Joseph. Laglag pa nga ang mag-asawa sa revelasyon na kanilang narinig. Nalaman ni Olivia ang tungkol kay Angel. Binalaan niya si ate na wag ituloy ang pagbubuntis. Pero matigas ang ulo ni ate. Kaya noong araw na binisita ni Olivia si ate, alam kong meron siyang pinaplano noon. Nakumpirma ko yun nang masaksihan ko na may isang lalaki na nagbadyang kunin ng bata sa nursery room. Hindi ko alam kung paano nakalusot ang lalaking yun. Nilakasan ko ang loob ko at hinampas ko siya sa batok. Kaya nawala ng malay ang lalaki. Itinakas ko si Angel. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero hindi. Nalaman ko na lang na sinusundan na pala ako ng tauhan ni Olivia. Ang layo ng narating ko. At doon ko na napagpasyahan na iwanan si Angel sa damuhan. Ay, Diyos me! Grabe naman ang nangyari sa inyo. Pero naisip mo ba, na baka kung ano ang mangyari kay Angel sa damuhan? Kaya ko rin po siya iniwanan. Dahil nakita ko po kayo noon sa kalsada na nagtutulak ng kariton. Nagbabaka sakali ako na mapulot niyo siya. Sandaling nag-isip ang 2 matanda. Pilit na iniisip ang mga pangyayari noong araw na mapulot nila sa Angel. Oo nga, Pedring. Naalala mo, may magkasunod na sasakyan ang dumaan sa kalsada noon. At kamuntikan pa nga tayong banggain nung huling sasakyan na itim. Hindi ko maalala, Isay. Ay nako, palibasa, hukluban ka na. Kaya nag-uulyanin ka na. Ano palang nangyari sa nanay ni Angel? Nagbago ang ekspresyon ni Trisha. Bakas ang lungkot sa kanyang mukha sa tanong na binitawan ni Isay. Ipinagkatiwala ko siya kay Dr. Joseph. Sinabi kong puntahan niya agad si ate
dahil nasa panganib ang buhay niya. Inuna ko kasing iligtas ang buhay ni Angel. Kala ko kasi si Angel lang ang pakay niya. Hindi ko alam na pati pala ang ate gagawan niya ng masama. Hindi na napigilan ni Trisha ang humagulgol matapos sabihin ang mga huling salita. Hanggang ngayon, bit-bit pa rin niyang pasanin sa pagkawala ng kanyang kapatid. Marahang hinagod ni Isay ang likod ng babae. Kasunod ay ang pagyakap niya rito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sigurado akong nagpapasalamat ang kapatid mo dahil nagawa mong iligtas ang buhay ng kanyang anak. Kaya pala 1 linggo lang matapos naming mapulot si Angel. Lumipat ka sa lugar namin. Isang araw na ang lumipas at hanggang ngayon hindi pa rin nakikita si Angel. Labis-labis ang pag-aalala ng dalawang matanda. Halos atakihin sila sa puso sa mga posibleng mangyari sa bata. Dahil din dito, nagsagawa ng search and rescue operation ang mga pulis hanggang sa sumapit ang 2nd araw. Kung kailan dumating na rin si Dr. Joseph Hodzen. Sa edad na 45, kitang-kita pa rin ang pagiging matikas nitong lalaki. Nang makauwi sa kanilang mansyon, kinompronta agad nito ang asawa. Naabutan niyang prenteng nagkakape si Olivia sa kanilang beranda. Saan mo dinala ang bata? Seryoso niyang tanong. Oh, honey, nakauwi ka na pala. Hindi mo man lang sinabi. Nasurpresa tuloy ako. Sagutin mo ang tanong ko. Saan mo dinala si Angel? Mariin niyang tanong. Dahil sa seryosong tono ng asawa, napilitang lumingon si Olivia. Nakataas ang dulo ng kilay nito habang madiin ang mga lapi. Bakit masyado kang concerned sa batang yon? It's none of your business. It's my business. Dahil asawa mo ko. Mag-asawa tayo sa papel, Olivia. Alam mo yan. The girl's dead. Nagingit-ngit ang ngipin ng lalaki at hindi mapigilang sugurin si Olivia. Sinakal niya sa ligang asawa, dahilan upang magkulay-ubi ang babae. Bitiwan mo ko! Pilit nitong pagsasalita habang nagpupumiglas. Huwag mo akong binibiro, Olivia. Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Angel. Tiimbagang nitong sabi. I'm gonna tell you. Just let me go! Dahil dito, tuluyang pinakawala ni Joseph ang babae mula sa pagkakasakala. Napasalampak sa sahig si Olivia at napahawak sa liig matapos. Uubo-ubo pa ito. Kasunod ay ang matalim na tingin na ipinukol niya sa lalaki. You son of a bitch! I'm warning you for one last time. Sabihin mo kung nasaan si Angel. Or else, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Nag-aalap ang mga mata ni Joseph dahil sa galit. Determinado itong malaman ang kinalalagyan ni Angel. Napilitan si Olivia na sabihin ang kinalalagyan ng bata. Walang sinayang na oras ang doktor at pinuntahan agad ang rest house na sinabi ni Olivia. May jet lag man, hindi niya na yon ininda pa. Inutusan niya agad si Diana na ipagmaneho siya. Sa rest house ni Olivia, malapit sa dagat. Laking gulat ng mga trabahador sa bahay nang makita ang doktor. Walang paligoy-ligoy na pinahalughog nito ang buong bahay. Nasaan si Angel? Seryoso niyang tanong. Nasa... Doctor, nandito siya. Sigaw ni Diana. Mabilis na tinungo ni Joseph ang likod bahay. May swimming pool doon at naabutan niyang lumalangoy ang bata habang nakahawak sa salbabida. Tuwang-tuwa pa ito sa ginagawa. Pantay ang labing nakatingin si Diana sa doktor. Hindi alam ng babae kung tatawa o mananatiling tahimik sa sitwasyon na ito. Ang doktor naman tila nabunutan ng tinik sa dibdib nang makitang nasa maayos na kalagayan si Angel. Hello po! Bati ni Angel nang mapansin ang dalawa. Magbabakasyon din po kayo, Ate Diana? Ngumiti si Diana saka lumapit sa bata. Sumenyos itong umahon sa pool. Hindi, Angel. Halika muna. Umahon ka muna dyan.
Alam mo bang alalang-alala kami sa'yo? Bakit naman po? Ang sabi po sa akin ni Ma'am Olivia, magbabakasyon lang daw po ako. Peace offering daw po. Nagkatinginan si Diana at Joseph sa sinabi ng bata. Nagtatanungan ang mga mata. Sino po kayo? Tanong ni Angel kay Joseph, pero bago pa makasagot ang doktor, muling nagsalita ang bata. Hala, kayo po si Dr. Joseph Hodgen? Sambit nito at napatakip ng bibig ang lahat ng pag-aalala at galit na naramdaman ni Joseph kanina at sa mga nakaraang araw ay napawi sa inosenteng reaksyon ni Angel. Oo, Angel. Ako si Dr. Joseph Hodgen. Nice to meet you. Pakilala nito sa sarili. Humagikgik si Angel sa narinig. Gustong-gusto po kayong makilala ni Nanay Isay at ni Tatay Pidring. Nagpapasalamat po kaming lahat dahil sa kabutihan mo po. Bibo niyang sabi, ngumiti si Joseph. Gusto ko rin silang makilala. Kaya babalik na tayo ngayon. Sige na, magpalit ka na ng damit. Okay po. Makalipas ang 2 oras na biyahe, muling bumalik sa Hodgen Mansion si Joseph kasama si Angel at Diana. Naabutan niyang nakatayo lang sa sala si Olivia habang sumisimsim ng inumin sa glass wine. So, worth it ba ang pagsakal mo sa akin? Marahan pero mataray niyang sabi. You deserve it. Kung hindi mo pinag-alala ang mga taong malapit kay Angel, hindi ko sana ginawa yon. Wala pa yun sa katiting na ginawa mo sa akin. Mariin niyang sabi. Maya-maya lang, nakapasok na rin si Angel sa sala, kasabay si Diana. Nakangiting binati ng bata si Olivia at patakbong niyakap ito. Salamat po sa bakasyon. Sasabihin ko po kay Nanay Isay at Tatay Pidring na hindi ka naman po pala talaga masama. Inosenteng sabi ng bata. Hindi na itago ni Olivia ang pagkagulat sa kanyang reaksyon. Gusto niyang magalit pero tila lumambot ang puso niya dahil sa sinabi at ginawa ni Angel. Sige na, lumayo ka na sa akin. Nagtatari niyang sabi, saka tumalikod. Pero bago tuluyang naglakad papalayo, muli itong nagsalita. Let's file for divorce. Dadalhin ko si Dexter sa London at doon na siya mag-aaral. Bahagyang ikinagulat ni Joseph ang sinabi ni Olivia. Ni minsan, sa tagal ng kanilang pagsasama, hindi niya minahal si Olivia. Galing sa prominenteng pamilya ang babae na siyang sumuporta sa kanyang mga research. Yon ang dahilan kung bakit sila ipinagkasundo. Ngunit ngayon, ang babae nang nagsabing maghiwalay sila. Tila may konting kurot sa kanyang puso. Alam niya na mali ang ginawa niya. Nasaktan niya si Olivia dahil minahal at nabuntis niya si Georgia na siyang nanay ni Angel. Inakala nilang dalawa ni Trisha na pinatay ni Olivia si Georgia, pero sa autopsy na isinagawa sa bangkay, lumabas na heart failure ang tunay na dahilan. Bumigay ang puso ni Georgia dahil ilang araw matapos niyang isilang si Angel dahil yon sa komplikasyon dulot ng panganganak. Ipinatawag ni Joseph ang mag-asawang palikpik at pinapunta sa mansyon kasama si Trisha at dito nagkaroon ng kaliwanagan, mga lihim na matagal nang nakatago, ngayon ay mauungkat na. Nanay? Tatay? Pati si Ate Trisha? Masayang sambit ni Angel matapos makitang tatlo na pumasok sa sala. Maluha-luha siyang nilapitan ng mag-asawa at niyakap ng mahigpit. Naiiyak din habang nakangiti si Trisha sa bata. It's been a long time, Trisha. Nabaling ang tingin ni Trisha sa doktor. Hindi pa rin panatag ang kanyang kalooban sa lalaki. Hanggang ngayon, sinisisi niya pa rin ito sa nangyari sa kanyang kapatid. Nasabi mo na ba kay Angel? Seryoso niyang tanong. Umiling si Joseph. Doktor, salamat sa pagligtas mo sa anak namin. Maiyak-iyak na sabi ni Isaya. Maraming salamat po. Hindi po nasaktan si Angel. Hindi po siya naagrabyado.
Nagtatakang nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi ba ang asawa mong si Olivia ang dumukot sa kanya? Wala pong ginawa sa akin si Ma'am Olivia. Pinakain niyo po ako ng masasarap na pagkain. Ang dami ko rin pong mga chocolate. Tapos may swimming pool po. Masayang sabi ni Angel. Laking gulat ng tatlo dahil sa sinabi ng bata. Lalo na si Trisha na hindi lubos maisip na mangyayari ang bagay na ito. Totoo ba yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Trisha. Diana, kunin mo muna si Angel. Utos ni Joseph sa babae. Halika Angel, pasyal tayo sa garden. Okay po. Marami pong paru-paro doon. Masayang tanong ni Angel kasabay ng paghawak sa kamay ng babae. Pinanood ng apat ang tuluyang pag-alis ni Angel at Diana hanggang sa mawalang mga ito sa kanilang paningin. Sandaling katahimikan bago nag-umpisang magsalita si Joseph. Trisha, mali ang akala mo. Pasensya na kung hindi ko agad sinabi ito sa'yo. Pero walang kasalanan si Olivia sa pagkamatay ni Georgia. Otomatikong sumalubong ang kilay ni Trisha sa tinuran ni Joseph. Pinagtatanggol mo ba siya? Dito na detalyadong ipinaliwanag ni Joseph ang totoong nangyari. Nagpakita rin siya ng mga prueba na natural ang pagkamatay ni Georgia. Tuluyan ng napahagulkol ang babae nang malaman ang totoo. Pero hindi mo maikakaila. Pinagtangkaan niya ang buhay ni Angel. Sinubukan niyang patayin si Angel. Hindi ko siya gustong patayin. Gusto ko lang siyang ilayo. Gusto ko siyang mapunta sa kung sino mang pamilya. Kulat silang napalingon sa pagdating ni Olivia. Sabihin mo nga, Trisha, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, matutuwa ka bang malaman na may anak sa labas ang asawa mo? Pero walang kasalanan ng bata. What's the point of arguing about this? Kinuha mo naman na siya. Napunta siya sa kung sino mang pamilya. Lumaki siyang malusog, matalino at masayahin. Habang kami ng anak ko, nalugmok sa pagdurusa. Kami ang totoong pamilya. Masasabi mo bang unfair yun? Anyway, I don't care anymore. We were living. Pagod na akong ilaban ng pamilyang ito. Matapos sabihin yun, hinila ni Olivia ang maleta. Mabilis na tumayo si Joseph at hinabol ang asawa. Tahimik niya itong kinausap nang makalapit sa babae. I'm sorry. Malaki ang kasalanan ko sa inyo ni Dexter. Mabutit alam mo. Huli na ang sorry mo. Hindi ko yan matatanggap ngayon. May sasabihin ka pa ba? Pwede na ba akong umalis? Mahinahon, ngunit mataray niyang sabi. Umiwas ng tingin si Joseph. Ang mga mata niya ay nasa ibaba habang marahang tumango. Malalim ang galit ni Olivia kay Joseph. Nang mawala si Georgia, kahit pa alam niyang nangaliwang asawa, ay pinilit niya pa ring maging mabuting ilaw ng tahanan. Ngunit lahat ng kanyang effort ay nauwi lang sa wala. Lalo na nang malaman niya na si Angel ang nawawala nitong anak sa labas. Kaya ganoon na lamang kainit ang ulo niya sa bata. Binalak niyang ilikaw si Angel, pero nang ipadukot niya ito sa mga tauhan at nagkaroon silang dalawa ng oras upang mag-usap, nawala ang galit na nararamdaman niya para dito. Dahil kay Angel, napagtanto niyang kailanman hindi niya mapapantayan si Georgia sa puso ni Joseph. Samantala, ipinaliwanag ni na Isay at Pedring kay Angel ang totoong katauhan nito. Noong una ay naguguluhan pa ang bata, pero dahil matalino ito ay naunawaan din niya kalaunan. Tuluyan ang lumipat sa mansyon ang mag-asawang Pedring at Isay kasama si Angel. Ipinaalam na rin ni Joseph sa publiko na anak niya si Angel. Ikinagulat ng lahat nang isa publiko niya ang impormasyon, pero mainit ang naging pagtanggap nila sa bibong bata. Angel, magandang umaga. Bati ng hardinero nang makitang naglalakad si Angel isang umaga. Magandang araw po, Mang Rolly. Nakangiting sabi ni Angel. Maraming salamat sa payo mo. Tingnan mo,
Malusog na ang mga dahon at namumulaklak na rin ang santan. Wala pong anuman. Nga pala, nagulat kaming lahat nang sabihin sa amin na anak ka pala ni Dr. Yusef. Sana, hindi ka magbago ha. Sabi po ni Nanay Isay, ang pagbabago po, parte ng ating pagkatao. Kung ang pagbabago po natin ay mabuti o masama, nasa atin na raw po yun. Naging mas istrikto na rin ang paaralan tungkol sa bullying. Wala na silang pinapaboran. Yan ang naging bilin ni Joseph. Si Dexter, tuluyan ang lumipad patungong London kasama ang kanyang ina. Ang divorce na hinihiling ni Olivia ay hindi ibinikay ni Joseph. Pinilit na bumawi ng lalaki sa kanyang mag-ina at kay Angel. Hindi naging madali, pero hindi siya sumuko. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.